Mabuhay ya! Baka bumagsak. Magandang araw po mga kababayan ko pa sa Pinilakalakbayan. Ngayon po ay ituturo ko po kayo sa aking indoor garden. Masisiyahan po kayo dahil napakaraming tanim at hindi po dito sa bahay. Basta, sorpresa po. At ito po nakikita po ninyo, di ba yung unang ginawa ko, hindi pa po siya tapos. Ito, tapos na. Pakikita ko rin po sa inyo kung paano ko tinapos po itong ang pangalan po nito chain smoker. Yun, di ba? Totoo po yan, itong halaman, succulent po yan. Tapos ito, galon po ito na plastic yung ginawa ko nakaraan. Nakikita po ninyo, basta pakikita ko po mamaya. Samahan po ninyo ako. Medyo gumaganda na po ang temperature po ngayon, +4 yung araw na to, at nag-snowflakes yung snow na mamasa-masa. Ibig sabihin mag-spring na. Ayan, dito na po tayo sa aking indoor garden, di ba? Organized na organized. At yun po yung mga orchids doon. Talagang pinaayos ko po talaga ito ng maayos. Itong mga cactuses ko, medyo okay naman yung ginawa ng hardinero dito. Okay na okay. May bonus, may bonus. Diba? Maayos, maayos. At dito sa aking mga succulents, cactus. Okay. Ibigyan ko siya ng round trip. Round trip ticket to his favorite destination. Got it. Got it, the arrangement. Ayan, dito na po tayo sa bahay. Ito po yung binili kong mga succulents. Ito. Hindi ko alam kung anong variety. Basta pag nagagandahan po ako, basta pag wala sa collection ko, bumibili po ako. Ayan. Ito po yung gagawin ko pong buhok po dito. Ito po yung dating ginawa ko. Pakita po sa inyo. Yung buhok po nyo, ano po yung bonsai. Sa, ano po yung kesame? Pang kesame. Ano po yan? Old face. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Bahala na, basta yung effect of smoking. So tanggalin ko na po ito dahil nakabili na po ako ng succulents. Bonsai po yan na plastic. Ganda po, ano? So ito po yung itsura ng aking ginawa. Pagkita po yung detalye. Ito po ay plastic na container. Nilagyan ko po ng clay. Ay, hindi po pala clay ito. Ito po yung harina na may halong tubig sa asin. Pag magaganda po, huwag po masyadong basang-basa. Tapos pag natuyo, nilagyan kong gulugan kasi pumuputok-putok. So yan, tuyo-tuyo na. Matagal na po sa akin to kasi wala akong oras. Na-vlog ko na po to, di ba? Hindi ko po natapos. So pagkaraan ng ilang taon, ayan, pang dingding po yan. Tapos ito, dito po ilalagay. So mamaya,
Pakita ko po sa inyo kung paano po ilalagay kasi kailangan supportahan din po yung kahoy para hindi mabulok. Kaya succulent ang binili ko para hindi masyadong babasahin. Di ba? Kukulayan ko po muna ng itim at yun, ipipaint ko na po yung kayusin ko. Di ba? Ayan. Nalagyan ko na po ng konting black. Siyempre kailangan imimix natin maayos ang kulay. Pag mimix po naman ako ngayon ng konting black at brown. Ito. Pag may mga sale, 1 euro and 50 cents. Pero hindi po sento ito. 5 euro. Ganyan po. Lagay po tayo ng kulay brown. Ito mabuti. So, medyo magiging dark brown na siya. At yung pong malalalim na parte, doon ko po ilalagay. At saka yung may mga glue gun nakita, doon ko ilalagay. Ayan, di ba? Ngayon, itotong na natin yung lighter color na. Meron ako ditong nabiling seal. Ang ginagamit ko po ay mga poster color. So, sunod muna natin ay red. Di ba? Itotong lang po natin ng maayos. Kunti na lang, magmumukhang zombie na hindi. Ganyan po ako Gusto ko po nag-i-enjoy po sa pinagagawa ko. Para pag bumibisita yung mga kaibigan ko, meron silang kaiingitan. Hindi. Marami na po nagpapagawa sa akin ng mga art. Mga painting, mga ganito. Pero pag nag-focus po talaga ako sa painting, kikita po, kaya lang ayoko po kasing paghaluin yung yung libangan ko tapos gagawin ko negosyo, parang mawala ng value. Kasi ito po kasi parang escape, sabi nga diba ang art, escape from reality and expression of ideas, creativity, expression of thoughts. Yung mga gusto nyo mangyari minsan na sana mangyari sa toong buhay, you're expressing it through arts or through art. Galing ko! Pangalaga, nakapa-English ako Yan, itoton ko lang po ito ng maayos. Para magmukhang matandang lalaki. Ginawa ko na pong lalaki. Ayan! So, konting retouch lang. Susunod ko na po yung kulay dilaw. Medyo nilalagyan ko po ng konting black to para medyo realistic ang dating ko na kunwarian. Ito ay magpabukas. Kaya siguro mura. Sabay. Ito. Madilaw ito pala. Light yellow pala yun. Very light. Ang ganda nito nabili ko ito Sale po ito So, yung mga nakaumbok, ayun po ang lalagyan natin ng dilaw. Yung pisngi, yung lower chin, kailangan po spray natin ng maayos. Ganito po, hindi na po kailangan perfecto itsura ng shape Kaya po ako gusto ko medyo kagimbal-gimbal natin.
over smoking. Yun po kasi ang theme nito. Di ba? Sa final po, ito po pinaka-lighter kulay balat. Ito po yung pag-emphasize sa mga nakaumbok. Kapag nakaumbok po sa mukha, pisngi, noo, ilong, baba, yun po ilalagyan po natin. Make sure na lalagay niyo po ng maayos yung combination. Ayan po. O, di ba? Mukha ng matanda na natutuyot dahil sa kakasigarilyo. Okay. At finishing po, maglalagay po tayo ng glue para hindi magbitak-bitak. Dahil nga po ang ginamit ko po dyan, dough na yung harina lang po, may asin, may konting tubig. Napuputok-putok po yun eh. So ang gagawin po natin, papahiron po natin yung buong mukha nitong white glue para pag natuyo, shiny siya. Pati itong salamin, lahat po. Ayan, tapos na ang cake. Hindi. Na palibutan ko na po ng glue. Etong sigarilyo, syempre, wag po lalagyan ng glue para dry. Tignan, di ba, yung papel. So, ito lang salamin saka yung mukha niya. Patuyin lang po natin to at magbibigay po yan ng shiny texture. So, habang pinapatuyo ko po, lalagyan ko po siya ng leeg dito. Para hindi naman siya mukhang ulo na parang nahuling nyo tapos sinabi nyo sa dingding. Ibig sabihin eh, itong kahoy parang magiging stabilizer lang po siya. Di ba? Lagyan tayo ng leeg. Yeah, siyempre lalagyan po natin ng shading. Yung parang nakausli na yung buto niya. Ito naman po siya, hindi siya matanda. Tumanda po kasi siya dahil sa paninigarilyo. Yung po yun. At dito po sa ulo, lalagyan ko po yan ng yung parang ano ba tawag doon? Headband na panlalaki. Nga po sa native. Diba? Pakikita ko po muna sa inyo mamaya pag finish na. Ito pala, meron po akong abaka string na tali. So, gagawan ko po ng headband. Diba? Ayan, ito po, paikot ko dito para matakpan yung edges to para mas magandang tingnan pag naglagay po tayo ng succulent. Gagamitan ko po ng ng glue gun. Just a second. Pag ganito naman mga nagdedemo, di ba? Ang sarap iwanan sa iyo. Yan. Tayo ko muna. Ayoko po masyadong pakita na nahihirapan ako kahit sobrang nagmamarunong ako. Ayan, o diba? May future. Sisil ko po ng maayos. Habang pinatutuyo po natin ito, meron po dito yung dalawang plastic. So, doubling ko po, lalagyan ko po yan ng lupa. Cactus na lupa at isasalaksa ko dito. Papasok. Ito po ilalagay ko pong succulents. Diba? Ganda. Gagawin ko po muna kasi masyadong malaki tong container. Lalagay po muna ako ng plastic sa ilalim. Para hindi masyadong maraming lupa ang ilagay natin. At ito na yung lupa. Doble ko na po yung plastic.
So, gagawin ko, dahan-dahan ko pong ipapasok sa loob. Ayan, ipasok na po yung plastic na may lupa, doble po yan. Siyempre tayo, kuya, bakit nakahiga? Kasi hindi nakatayo. Hindi, para pag nalipot tayong halaman. Kasi pag nilagay yung dumi dito, mahirap linisin. So ganyan, mas madaling linisin. Saka depende sa inyo sa pag-prepare kung paano nyo pahirapan yung sarili niyo, di ba? Ilagay na po natin itong chocolates. Tatabasan ko lang po yung ugat. Hindi may tatabasan ng gupit. Ibig sabihin, tataktakin ko lang yung old soil. Yan. Ito po. Siyempre, nasa loob po ng bahay. Galiin po ninyo lagi kayong may plastic o papel sa mga surface na lilinisan po ninyo. Meron po akong tinidor, hindi po ito ginagamit sa pagkain. Kapag may mga bumibisita lang marites, pinapagamit sa kayo. Hindi ko. Yan, gaganyan po. Huwag nyo pong kakalay ka rin ha. Tutusok-tusukin nyo lang po ganyan. O, ayan. Medyo kalay kayo ng konti. Yan, ganyan. Kasi tatanggalin po natin itong old soil. Hanggang sa mag-loose. Para magkasya po dun sa aking masterpiece. At pa-absorb niya yung nutrients sa panibagong lupa. Yung nasa ibabaw, yung pinakamagandang tanggalin kasi nandun yung mga dry, yung mga tuyong lupa. Ayan, o diba? Okay na po. Inisin po natin mabuti yung dahon. At ang ganda na pagkakatanggal po natin, diba? Maraming ugat na natira. Ayan, yung ulo ng masterpiece. So, gagawin po natin, medyo hatakan po natin ng konti. At ipasok po natin ito ng dahan-dahan. Ito kapain natin po kung kakasya. Pasok lang po natin ng dahan-dahan ha. Huwag naman po yung gigil na gigil kayo na parang may gusto kayong ingud-ngud sa magaspang na pader. Pwede na rin ganun. Kaya lang baka madurog to. Yan, dito. Yan. Ayun, ayun. Ayun, pasok na. Ayan po, sinandal ko na. Di ba? Ayan po ang itsura niya. Ilinisin ko na lang po itong plastic. Puputulan ko yun para mas maayos. Tuwing lang po natin itong glue sa mukha. Malapit na po. Ayan. Yung liig medyo inayos ko para mag-complement sa mukha. Yan po tinatawag na 3D art with live plant. Lagom na. Sinakop na lahat. Andyan na po lahat. Gardening art. Molding. Diba? So, ang gagawin ko po ngayon, tatanggalin ko po yung excess na plastic para ma-expose yung headband. At mamaya na lang yung mga mga retouch habang pinatutuyo ko to. So, yung gantong style po, kasi ito naman itong succulent po na to, hindi naman ito kinakailangan na diligan lagi ng basang-basa. So, pag diniligan ko to, spray lang po. Ayan, diba? So, visible po yung plastic. Gagawin ko po, kulay po yun ng brown para hindi pansinin. Natak po yung halaman syempre. Ayan! Kita ko na po. Patutuyin ko na lang po yung glue, konti na lang. At yung, diba? Ang ganda pong tignan. Habang pinapatuyo ko po yung mukha po nung ginawa natin, ituturo ko po muna kayo sa mga halaman dito sa bahay ka. Ganito ito pa yung ginawa ko na nakarati ka.
Dito po sa aking kusina, nakikita nyo po yan, higanting pinya. Yun, mini pineapple. At yung kalamansi ko po, kung natatandaan po ninyo, may bunga pa po yan. Ayun o, isa. At yung aking dalawang cactus na bagong lipat. Ako, nung nilipat ko po, tuwan-tuwa po ako. Dahil ito yan, no? Merong bagong buds. Pag indoor po, winter time, huwag nyo pong didiligan. Hayaan nyo lang po. Sa spring po kayo magpalit ng lupa. At dito po sa aking living room, yung Christmas cactus ko, anthurium, sa mga succulents ko po. Pinutulan ko po itong aking fig tree. Dahil pinauugat ko, ibibenta ko po yung mga sanga 3 hanggang 5 euro. Sorry, nag-ugat na po yun. Hindi ko ma-close up dahil makipot tong yan. Diba? Nakakuha po ng ilaw po dyan kasi may ilaw di sa ibabaw. I-deadlight ito, peke po ito. Ito galing po sa Pilipinas. Tapos ito ko binili, ginlo ko. Diba? Ganyan po. Lagyan natin ang ating pautot. Dito sa isang corner ng living room, yung begonia, yung pong barrel cactus. Diba? Nasa ulo po yan ng yan. Damdam ba yan? Yung sa Knights of the Museum, tawag kasi Damdam. Sorry po, hindi ko po alam pa. Alam ko rin alam po. Tapos meron po ako ditong yoka. Ito peke, pinatong ko lang. Ayaw po mga kababayan, di ba? Tapos na. Ay, nako. Ganyan po kasi gusto ko pag nag-spend po ako ng oras sa mga aking masterpieces. Gusto ko po maayos. Malinis tignan. At gusto ko kaiingitan. Hindi, joke. Paano po? Maraming salamat naman sa inyong oras dahil sa Pinilaklakbay. Yung kanina binisita po naman ang garden kanina. Tindahan po yun. Hindi po sa akin. Nagpipiling-pilingan lang po ako. Ayan. Ayan. Malinis. Maraming salamat naman sa inyong oras na ilan sa Pinilaklakbay sa mga gardening tips at iba pa po. Paka-browse ng Pinilaklakbay Lakbay channel, meron po tayong mga iba't ibang paghahardin. Alam niyo naman po ako ay isang environment savior. Recycling, upcycle, repurposing, gagawin po natin. Maraming salamat na naman po sa inyong oras na ilan sa Pinilaklakbay. Pangatlong beses ko na sinasabi, basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi po itong araw. Laban!